Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, nagawi po kayo dito, huwag kalimutan mag-share, mag-subscribe, and syempre mag-like. And pwede din nyo i-click ang notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng live streaming and syempre mga activity sa ating channel. So, mga kamunting tinig, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na si Sara Duterte at saka si Imee ay magkakasama na naman sa dahig. Alam ko at siguro naramdaman ko rin na talagang nilalakad nila na magkakaroon po ng pangil itong ginawa ng mga kasamahan nila ng mga senador na tinatawag na resolusyon para po sa house arrest ni Rodrigo Roa Duterte. Hayahay si Imee at saka si Sara, ginagawa na lang bakasyunan ang dahig. So, syempre si Sara Duterte, nagpahiwatig na hindi po siya dadalo sa State of the Nation Address ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at yan po ay gaganapin sa July 28. Aasahan na ba natin na si Imee ay hindi rin dadalo? Aba, kung saan kasi si Imee, nandoon din si Sara. Kung saan si Sara, nandoon din si Imee. Abangan natin yung mga development at saka yung mga kaganapan kung si Sara o si Imee ay hindi din dadalo katulad ng kanyang BFF na si Sara Duterte. Tayo na mga ordinaryo na mga Pilipino, hindi maiwasang magtanong kung ano po talaga ang nangyari sa kanila, lalong-lalo na si Imee, Dahil may mga patutsada na naman siya sa administration. Pilit niyang pinapaliwanag ang palasyo tungkol po sa pagkamatay ni Tantoco. At alam natin, naramdaman na natin yan, na kung saan ay suportado ni Imee itong resolusyon para sa house arrest ni Rodrigo Roa Duterte. Tapos, kapag hindi na pagbigyan ng ICC, sisihin naman ang gobyerno. Ang house arrest ni Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng resolusyon ng Senado, ang maisakatuparan lang yan kung magaling ang abogado nila na si Kaufman magdepensa. Pag hindi nga napagbigyan ng korte ng ICC ang request nila ng house arrest, wag nila ulit sisihin ang gobyerno. Ang Senado, wala pong jurisdiction sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Wala nga jurisdiction ng Pilipinas sa kaso ni Digong. 'Di ba? Oo, nasa kamay na po ng ICC ang pagpapasya sa kapalaran ni Rodrigo Roa Duterte. Ano man ang petisyon, ano man ang motion, ano man ang apila na gagawin, nakasalalay po sa tatas, galing, talino, kakayahan ng mga abogado ni Rodrigo Roa Duterte, ng kanyang mga lead counsel dyan po sa ICC. Mention na natin si Kaufman. Ang problema, parang gumagalaw si Kaufman kung ano lang kung baga naka-pattern sa galaw ng Senado. Mantakin mo, hihintayin pa ni Kaufman ang ipapadala na report ng committee ni Imee. Hindi natin alam, natapos na ba? Natapos na ba yung investigation ni Imee tungkol po sa pagkidnap di umano kay Rodrigo Roa Duterte ng gobyerno at ng ICC, kaya nadala si Digong doon sa dahig. So mga kamunting tinig, ito po ay ang mga kaganapan ngayon sa ating politika. Kahit na ano na lang, basta maipakita lang nila yung kanilang katangahan, yung kanilang kabubuhan, simple-simple na usapin, di nila maiintindihan. Kung ano man ang mga motion, petition, or appeal na ginagawa ng kampo ni Rodrigo Duterte, pag hindi po napagbigyan ng ICC, magagalit sila sa gobyerno, Pangulo ang kanilang sisisihin. Kung hindi sila magagalit, gagawa sila ng mga senaryo para sirain ang first couple, sisirain ang Pangulo, sisirain ang gobyerno, hindi na-appreciate ang growth and development in terms of economy ng ating bansa. Kaya po talagang napakadali i-identify na basta maka-DDS ka, maka-Duterte ka, walang laman ng utak mo. Tapos ito pa ang ginagawa ngayon ng mga senador, aside sa resolusyon ng interim release or di kaya sa
kanilang apila na magkakaroon ng house arrest, ang dami pa nilang mga chichik-burichik. Pero hindi po napagbigyan. No? So ano ang kapalaran ni Rodrigo Roa Duterte? Malamang magdidesisyon ng ICC after ng confirmation of charges. Garbo na lang talaga at saka pride na lang talaga ng mga Duterte at mga maka-Duterte ang kanilang pinapairal dahil alam naman nila na wala namang bisa yung report ng committee ni Aimee ng Foreign Relations na yung ilang beses niyang pag-hearing during the time na nakaresist ang Senado, wala na pa pong substance, wala namang merit yan. Okay, tapos ang resolusyon na gagawin ng Senado, of course sa pangunguna ni Alan Cayetano, aside from that, ipa-impeach pa, tawag nito, ipa-move pa nila na i-dismiss ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya malalaman talaga natin mga munting tinig na nagkukumahog na ang mga Duterte diehard supporters. Andyan si Aimee, nagpakatanga. Of course, andyan naman si Cayetano, nagpabida-bida. Isang abogado. Alam naman ni Cayetano na wala pong bisa ang kanyang resolusyon ng house arrest. Pero kapag halimbawa, mapagbigyan po ng korte ng ICC, problema na po ng korte ng ICC yon. Pero in my own understanding and belief, hindi po pagbigyan ng ICC yon. Nakapasok na si Rodrigo Duterte sa custody nila eh. Pag anong mangyari, wala sa custody nila, tapos sila. Pananagutan nila yon. Kaya nga umiiwas ang ICC ng kung anumang usaping legal na problema pagdating ng panahon. Ang pinaka-safe na lugar para kay Rodrigo Roa Duterte na maalagaan siya, na maayos ang kaligtasan niya, upang maharap niya pa yung kanyang kaso na crime against humanity, no, na isinampa ng ating mga kababayan, pamilya ng biktima ng war on drugs, na kung saan yung war on drugs ni Rodrigo Duterte konektado pa sa mga nawawalang sabungiro na ngayon ay iniimbestigahan ng Department of Justice at sinuportahan po ng gobyerno, no? So yun, mga kamunting tinig. Pero sa punto na ito, yung pinag-usapan natin na si Aimee at saka si Sara magkasama na naman, baka nga maya sa kasama siguro si Aimee sa trip ni Sara Duterte sa Korea, tapos ang mga Pilipino naman sa Korea na mga naniniwala, utuin na naman nila. Okay? So, ganun talaga ang mga mangyayari dyan. No? Kaya nga, si Aimee, wag na tayong magtaka dahil gamit na gamit ni Aimee ang loyalista, gamit na gamit din ni Aimee ang mga Duterte diehard supporter. So, nanalo si Aimee sa tulong ng mga loyalista na palit pa rin naniniwala sa kanya, plus yung mga Duterte diehard supporters na mga nauuto niya. Kasi, wala namang suporta si Aimee Marcos sa mga major vlogger ng mga DDS. Pati nga kay Basti, binabastos na si Aimee, okay lang sa kanya. Kasi nga, makapalang mukha. Pakapala na lang to. Pilit ito na mag-close lagi si Aimee kay Sara dahil pag once na makonvict si Sara Duterte sa impeachment, magiging standard bearer nila ito si Aimee. Plus, umaasa si Aimee na suportahan siya ng mga maka-Duterte. Okay? Dahil may balak si Aimee na tumakbo sa mataas na posisyon. Pangalawa dyan, ang mangyayari po dyan kay Aimee Marcos, ina-anticipate niya na yung awa ng mga DDS kay Sara na pinapalabas nilang inaapi ng administration, wherein hindi naman totoo na inaapi ng administration, mabaling kay Aimee. So, ang latak na suporta ng mga DDS ang inaasahan ni Aimee. Kaya po, kahit saan mapunta si Sara, sunod-sunod, no? Pero kung hindi makapalang mukha ni Aimee, naiintindihan niya to na walang may gusto sa kanya sa kampo ng mga Duterte. Kahit nga si Sara Duterte, pinaplastic lang yan si Aimee eh. Siyempre, damay yan si Aimee. Kaya lang, ginagamit ni Sara Duterte si Aimee para to divide and at the same time conquer. Ito namang si Aimee, ginagamit ni Aimee si Sara ginagamit din ni Aimee, ginagamit na rin si Aimee, nagagamitan sila kasi nga mga galawang politiko talaga. Mga hindi na po nag-iisip ng kapakanan ng bayan, kundi kung kapakanan ng political survival ng mga Duterte. So sa punto na ito, magkasama si Aimee at saka si Sara, balik na naman si Sara Duterte sa dahig, at nagsabi naman ang opisina niya na hindi po dadalo si Sara Duterte sa State of the Nation Address. Malamang si Aimee, bigyan natin ng benefit of the doubt. Dadalo kaya siya o hindi? So, ilan kaya ang pusta natin? Pustahan kaya tayo kung dadalo si Aimee o hindi? Okay?
So yan lamang po mga kamunting tinig. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino, si Sir Glenn, na kung saan ay sinusuportahan ang Marcos administration, sinusuportahan po ang ating mahal na Pangulo. Dapat gobyerno ang suportahan natin. Hindi yung gustong magpapabagsak sa gobyerno, yung hindi nagkakalat ng kasinungalingan laban sa gobyerno, yung hindi po inaaway ang gobyerno na pinagsisilbihan, na pinagkikitaan, no? At dapat lang nasagutin ng mga may accountability ang mga accusation katulad po ni Sara Duterte. So yun lamang, maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat.